at sa kanila ay matatambad ang masasamang bunga ng kanilang ginawa at sila ay lubusang mapapaligiran ng mga bagay na kanilang kinukutya. Gayon din naman, sa kanila ay pagbabadya sa araw na ito ay aming kakaligtaan kayo kung paano rin namin hindi ninyo binigyang pansin. Ang araw ng pakikipagtipan, ang inyong pananahanan ay apoy at walang sinuman ang makatutulong sa inyo. Sapagkat kayo ay namihasang magturing sa mga talata ni Allah, ang Quran, bilang katuwaan at ang buhay sa mundong ito ang dumaya sa inyo. Kaya't mula sa araw na ito, sila hindi maiaalis pa rito sa impyerno, ni hindi na makakabalik sa makamundong buhay upang magsisi kay Allah at manikluhod sa kanyang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Kaya't ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah lamang, ang Panginoon ng kalangitan at Panginoon ng kalupaan at Panginoon ng lahat ng mga nilalang. At tanging sa Kanya lamang ang pag-aangkin ng kapamahalaan o kamahalan sa kalangitan at kalupaan at Siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Surat Al-Ahqaf. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Hamim. Ang kapahayagan ng aklat, ang Quran, ay mula kay Allah, ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Hindi namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito maliban sa katotohanan at sa isang natatakdaang panahon. Datapwat sila na nagtatakwil sa pananampalataya ay tumatalikod sa bagay na sila ay binabalaan. Ipagbadya o Muhammad, hindi ba ninyo isinaalang-alang yaong inyong pinananalanginan maliban pa kay Allah? Ipamalas ninyo sa akin kung ano ang kanilang nilikha sa kalupaan o sila ba ay may kabahagi sa pagkalikha sa kalangitan. Dalhin ninyo sa akin ang isang aklat, ang ipinahayag ng una pa rito, unang anumang latak ng karunungan na mayroon kayo, kung kayo ay nagpapahayag ng katotohanan. At sino baga kaya ang higit na napapaligaw maliban sa Kanya, na nananawagan sa iba maliban pa kay Allah? Sa kanila na hindi makapagbibigay sa Kanya ng kasagutan hanggang sa araw ng paghuhukom, at hindi man lamang nakakaalam sa kanilang mga panawagan sa kanila, at kung ang sangkatauhan ay tipunin ng sama-sama sa araw ng muling pagkabuhay, sila na mga huwad na Diyos-Diyosan ay magiging mabagsik sa kanila bilang kaaway, at itatatwan nila ang pagsamba ng mga tao sa kanila. At kung ang aming maliliwanag na talata ay dinadalit sa kanila, ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi kung ang katotohanan, ang Quran, ay sumapit sa kanila, ito ay maliwanag na salamangka. O sila ba ay nagsasabi, kinatha, hinuwad o kinupya lamang niya ni Muhammad ito? Ipagbadya, kung kinatha ko lamang ito, magkagayon man, kayo ay hindi makapag-aangkin para sa akin ng kapangyarihan ng pangangalaga kay Allah sa ano paman. Lubos niyang batid kung ano ang inyong pinag-uusapan tungkol dito sa Quran. Sapat na siya bilang isang saksi sa pagitan ko at ninyo, at siya ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Ipagbadya o Muhammad, ako ay hindi naiiba sa mga sugo ni Allah, at ako ay hindi unang sugo. Gayon din ay hindi ko nalalaman kung ano ang magaganap sa akin o sa inyo. Sinusunod ko lamang kung ano ang ipinahayag sa akin, at ako ay isa lamang lantad na tagapagbabala. Ipagbadya, hindi ba kayo nagsasaalang-alang kung ang aral na ito, ang Quran, ay mula kay Allah, at itinatakwil niyo ito? At ang isang saksi mula sa angkan ng Israel, si Abdullah bin Salam, ay nagpapatunay na ang Quran na ito ay mula kay Allah, na nakakahawig ng Torah, ang naunang kasulatan, at sumasampalataya rito ang yumakap sa Islam, habang kayo ay lubhang mapagpaimbabaw upang manalig. Katotohanang si Allah hindi namamatnubay sa mga tao na zalimun, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig, mapaggawa ng kamalian, hindi makatarungan. Ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi sa mga sumasampalataya, kung ito ang Quran, ang Islam, ay tunay na mabuti, hindi sila dapat manguna sa amin tungkol dito. At ang hindi nila hinayaan na ang kanilang sarili ay mapatnubayan ng Quran, sila ay nagsasabi, ito ay isang sinaunang kasinungalingan, at bago pa rito
ay mayroong aklat ni Moises bilang isang patnubay at habag. At ang aklat na ito, ang Quran, sa wikang Arabic ang nagpapatotoo roon sa unang aklat upang mapaalalahanan ang mga hindi makatarungan at bilang isang magandang balita sa mga nagsisigawa ng kabutihan. Katotohanan, sila na nagsasabi, ang aming Panginoon, ang tanging si Allah, at sa ganito ay nananatiling matimtiman at naninindigan ng matatag at matuwid sa tamang landas sa pananalig sa Islam at kaysahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan at umiiwas sa lahat ng mga kasalanan. Sa kanila ay walang pangangamba, gayon din sila hindi mamimighati. Sila ang magsisipanahan sa halamanan o paraiso at mananatili rito ng walang hanggan bilang isang kabayaran sa kanilang mabubuting gawa. At aming itinagubilin sa tao ang magpakita ng kabutihan at pagkamasunurin sa kanyang magulang. Sa pagbabata ng sakit, ang kanyang ina ay nagdalang tao sa kanya. At sa hirap ay kanyang isinilang siya. Ang pagpapalaki o pagpapasuso sa kanya na bata sa loob ng 30 buwan. At sa kalaunan, kung siya ay sumapit na sa gulang ng hustong lakas at dumating na sa 40 taon, siya ay nagsasabi, O aking Panginoon, ako ay gawaran ninyo ng lakas at kakayahan upang ako ay magkaroon ng pasasalamat sa inyong mga biyaya na inyong iginawad sa akin at sa aking magulang at upang ako ay makagawa ng kabutihan na magiging kalugod-lugod sa inyo at gayon din naman na ang aking mga anak ay maging mabuti. Katotohanan ako ay naninikluhod sa inyo sa pagsisisi. At katotohanan na isa ako sa mga Muslim na tumatalima sa inyong kalooban. Sila ang mga tao na tatanggapin namin ang kanilang mabubuting gawa at kaliligtaan namin ang kanilang masasamang gawa. Sila ang mananahan sa paraiso, isang pangako ng katotohanan na sa kanila ay aming ipinangako. Datapwat siya ay nagsasabi sa kanyang magulang, Uff, isang salita ng pagkasuya at pagkainis sa inyo. Ipinapangako ba ninyo sa akin na ako ay muling ilalabas? Hoy babangon, mula sa kalupaan matapos ang kamatayan. Kahimat ang maraming salit-saling lahi ay namatay na noon pang una, na hindi naman nagbangon sa muling pagkabuhay, at sila ay nananalangin ng tulong ni Allah, at sumalansang sa kanilang anak, kasawian sa iyo, magkaroon ka ng pananalig, katiyakan. Ang pangako ni Allah ay katotohanan, subalit siya ay nagsabi, ito ay wala ng iba, maliban sa kwento ng panahong sinauna. Sila yaong ang salita ng kaparusahan laban sa kanya ay makatwiran sa lipon ng mga nakaraang henerasyon ng mga jin at tao na nangamatay na. Katotohanan, sila ang mga talunan at sa lahat ay mayroong maantas ayon sa kanilang mga ginawa upang kanyang si Allah magantimpalaan sila ng ganap sa kanilang mga gawa at walang anumang di katarungan ang igagawad sa kanila. At sa araw na ang mga hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam ay tatambad sa apoy, sa kanila ay pahahayag, inaksaya ninyo ang inyong mabubuting bagay sa buhay sa mundong ito at nagpakasaya kayo dito. Ngayon, sa araw na ito, kayo ay susuklian ng kabayaran ng may parusa ng kaabahan sapagkat kayo ay naging mayabang na walang karapatan sa kalupaan at sapagkat kayo ay tantisang sumuway at nanghimagsik kay Allah. At gunitain, O Muhammad, ang isang kapatid na lalaki ng pamayanan ng Aad, alalaang baga, si Propeta Hud, nang pagsabihan niya ang kanyang mga tao sa dako ng Al-Ahqaf, ang likulikong landas at mabuhanging burol sa bahaging timog ng kalupaang Arabi. At katiyakang mayroon din silang mga tagapagpaalaala na pumanaw na bago pa sa kanya na nagsasabi, Sambahin ninyo si Allah at wala ng iba, katotohanang pinangangambahan ko sa inyo ang kaparusahan ng dakilang araw. Sila ay nagsasabi, Ikaw ba ay naparito upang aming talikdan ang aming mga Diyos? Kung gayon, ganapin mo sa amin ang kapinsalaan o kalamidad na iyong ipinananakot sa amin kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Ipinagbadyan niya si Muhammad ang karunungan kung kailan darating ang araw na ito ay nakay Allah lamang. Ipinahayag ko sa inyo ang tungkol sa bagay na ipinadala sa akin. Datapwat nakikita ko na kayo ay mga tao na walang kaalaman.
At nang kanilang mamamasdan ang makapal na ulap na pasadsad sa kanilang kapanatagan, sila ay nagsabi, ang ulap na ito ay magbibigay sa atin ng ulan. Hindi, ngunit ito ay ang kalamidad o kaparusahan na inyong hinahangad na madaliin, isang hangin na may kasakit-sakit na kaparusahan. Ang lahat ay mawawasak nito sa pag-utos ng kanyang Panginoon, at sa kinaumagahan walang mapagmamala sa kanila, maliban sa kanilang wasak na tirahan. Sa ganito namin sinusuklian ang mga tao na makasalanan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig at tampalasan. At katiyakan aming ginawaran sila ng kasaganaan at kapangyarihan na hindi namin ay gawad sa inyo, o Quraysh, at ipinagkaloob namin sa kanila ang kanilang pandinig o mga tenga, pangmasid o mga mata, puso at katalinuhan, datapot walang naging kapakinabangan sa kanila ang kanilang pandinig, pangmasid, puso at katalinuhan, nang sila ay magpatuloy sa hindi pagtanggap sa tanda ni Allah, katibayan, kapahayagan, aral at tanda, at sila ay nalukuban ng bagay na nakahiratihan na nilang nililibak. At katotohanang winasak namin noon pa manguna ang mga bayan o pamayanan sa paligid ninyo, at paulit-ulit na ipinamalas namin ang mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral sa kanila sa iba't ibang paraan, upang sila ay magbalik loob sa amin, sa katotohanan at sa kaisahan ni Allah at sa Islam. Bakit kaya walang dumaratal na tulong para sa kanila mula sa mga sinasamba nilang Diyos maliban pa kay Allah, bilang isang paraan ng paglapit kay Allah? Hindi, ganap silang naglaho sa kanila nang dumating ang kaparusahan, at ito ang kanilang kasinungalingan at mga gawang kabulaanan na pinagtagni-tagni lamang mula sa wala bago dumating ang kanilang pagkawasak. At alalahanin ng isinugo namin sa iyo, O Muhammad, ang iilan, 3 hanggang 10 mula sa lipon ng jin na tahimik na nakikinig sa Quran, at kung sila ay nakatindig habang ito ay binabasa, sila ay nagsasabi, makinig ng tahimik. At kung ang pagdalit ay natapos na, sila ay nagsisibalik sa kanilang pamayanan upang sila ay bigyan ng babala. Sila ay nagsasabi, O aming pamayanan, katotohanang aming napakinggan ng aklat, ang Quran, na ipinanaog pagkatapos ni Moises, na nagpapatotoo sa mga ipinahayag bago pa rito. Ito ay namamatnubay sa katotohanan at sa matuwid na landas, ang Islam. O aming pamayanan, magsitugon kayo ng may pagsunod sa Kanya, kay Muhammad, na nag-aanyaya sa inyo tungo kay Allah, at manalig kayo sa Kanya. Paniwalaan ang mga ipinadala sa Kanya mula kay Allah, at sundin Siya. Siya, si Allah, ay magpapatawad sa inyong mga kamalian, at Kanyang iniaadya kayo sa kasakit-sakit na kaparusahan o impyerno. At sino naman ang hindi tumugon sa tagatawag o tagapag-anyaya ni Allah? Siya ay hindi makatataka sa kalupaan, at walang sinumang tagapagtanggol o tagapangalaga ang makapagliligtas sa kanya sa kaparusahan, maliban kay Allah. Sila ang nasa maliwanag ng kamalian. Hindi ba nila napagtatanto na si Allah, na siyang lumikha ng kalangitan at kalupaan, at hindi kailanman napapagal sa kanyang mga likha, ay makapangyayaring magbigay buhay sa mga patay? Tunay nga, siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At sa mga araw na ang mga hindi sumasampalataya ay tatambad sa harap ng apoy, sila ay tatanungin, hindi ba ito ang katotohanan? Sila ay magsisipakli, tunay nga, kami ay nagpapatotoo sa aming Panginoon. Si Allah ay magwika, kung gayon, inyong tamasahin ang kaparusahan, sapagkat kayo ay hindi nagsisampalataya. Kaya't maging matyaga ka, O Muhammad, na kagaya rin ng ginawa noon ng mga sugo, na may matatag na hangarin, at huwag kang mawalan ng pasensya sa mga hindi sumasampalataya sa araw na kanilang mamamasdan ang kaparusahan na ipinangako sa kanila. Rito ay waribang sila ay hindi man lamang nagtagal ng 1 oras sa buong maghapon. Ang iyong tungkulin ay upang ihatid lamang ang paalaala o sangkatauhan. Ang Quran na ito ay isang maliwanag na tagubilin o pahayag upang iligtas ninyo ang inyong sarili sa pagkawasak. Datapot walang mawawasak maliban sa mga mapaghimagsik kay Allah at lumalabag sa pagmamalabis. Surat Muhammad, sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Sila na nagtatakwil sa kaisahan ni Allah at sa mensahe ni Propeta Muhammad
at humahadlang sa mga tao tungo sa landas ni Allah. Sa Islam, ang kanilang mga gawa ay hindi magwawagi kay Allah. Datapwat sila ng mga sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan at nananalig sa kapahayagan na ipinanaog kay Muhammad, sapagkat ito ang katotohanan mula sa kanilang Panginoon, ay papawiin niya sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pagdurusa, at pag-iibayuhin niya ang kanilang kalagayan na maging mainam. Sapagkat sila na nagtatakwil kay Allah ay sumusunod sa kabulaanan, ngunit sila ay sumasampalataya ay sumusunod sa katotohanan mula sa kanilang Panginoon. Sa ganitong pagtutulad ay pinadarama ni Allah sa mga tao ang mga ito upang sa kanila ay maging aral. Kaya't kung inyong makaharap sa labanan o jihad, makadiyos na pakikibaka tungo sa kapakanan ni Allah, ang mga hindi sumasampalataya, hampasin ninyo ang kanilang liig hanggang sa kalaunan. Kung ang karamihan sa kanila ay inyong nang napatay o nasugatan, sila ay inyong talian ng panggapos ng mahigpit. Alalaang baga, sila ay gawin ninyong bihag. Sa gayon, makaraan ito, naririto na ang sandali ng pagpaparaya, palayain sila ng walang tubos o ipatubos ayon sa kapakinabangan ng Islam. Hanggang ang hilahil ng digmaan ay humupa. Sa ganito, kayo ay pinag-utusan ni Allah na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng jihad laban sa mga hindi sumasampalataya hanggang sa sila ay yumakap sa Islam. Alalaang baga, ang mailigtas sila sa kaparusahan ng apoy ng impyerno, o di kaya ay mapabilang sila sa ilalim ng inyong pangangalaga. Datapwat kung ninais lamang ni Allah, ay magagawa niya na matalo sila kahit na wala kayo. Datapwat ninais niya kayo ay lumaban upang kayo at ang iba pa ay kanyang masubok. Datapwat sila na nasawi dahil sa landas ni Allah, hindi niya hahayaan na ang kanilang mga gawa ay mawalang saysay. Hindi magluluwat ay kanyang papatnubayan sila at pauunlarin ang kanilang kalagayan, at kanyang tatanggapin sila sa halamanan o sa paraiso na kanyang ipinaalam sa kanila. Alalaang baga, malalaman nila ang kanilang lugar sa paraiso nang higit sa pagkaalam nila sa kanilang tahanan sa mundong ito. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay tutulong sa relihiyon ni Allah, kanyang tutulungan kayo at ititindig niya ang inyong mga paa ng matatag. Datapwat sila na nagtatakwil sa kaisahan ni Allah, sa kanila ang kapinsalaan, at si Allah ang magpapasya na wala silang matatamasa sa kanilang mga gawa. Datapwat sila na nagtatakwil sa kaisahan ni Allah, sa kanila ang kapinsalaan, at si Allah ang magpapasya na wala silang matatamasa sa kanilang mga gawa. Sapagkat sila ay namumuhi sa kapahayagan na ipinanaog sa kanila ni Allah, ang Quran, kaya't ginawa niya ang kanilang mga gawa na walang kapakinabangan. Hindi baga sila nagsipaglakbay sa kahabaan ng mga lupain at namasdan kung ano ang kinahinatnan ng mga nauna sa kanila na nagsigawa ng kabuktutan. Si Allah ang naggawad sa kanila ng tandisang kapinsalaan at gayon din naman ang kahihinatnan ng mga hindi sumasampalataya kay Allah. Ito'y sa dahilang si Allah ang Maula, Panginoon, tagapangalaga, tagapagtanggol ng mga sumasampalataya. Datapwat sila na nagtatakwil kay Allah ay walang Maula, Panginoon, katulong, tagapangalaga o tagapagtanggol. Katotohanan, si Allah ang tatanggap sa kanila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan. Sa halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, ang paraiso. Datapwat sila nang nagtatakwil kay Allah ay nagpapakaligaya sa kanilang sarili sa mundong ito at kumakain ng tulad ng hayupan o bakahan at ang apoy ang kanilang magiging tahanan. At ilan baga ang mga bayan o pamayanan na may higit na kapangyarihan sa iyong lungsod, sa Makkah o Muhammad, na nagtaboy sa iyo ang aming winasak dahil sa kanilang kasamaan, at walang sinuman ang makatutulong sa kanila. Siya kaya na nasa maliwanag na katibayan o landas mula sa kanyang Panginoon ay katulad nila na ang kanilang masasamang gawa na kanilang isinasakatuparan ay ginawang mapang-akit at maging maganda sa kanila habang kanilang sinusunod ang kanilang sariling pagnanasa o masasamang hangarin. Narito ang paglalarawan ng halamanan, ang paraiso, na sa muttaqun, mga matutuwid, at matintimang tao na labis na nagmamahal kay Allah at umiiwas sa lahat ng mga masasamang gawa
na kanyang ipinagbabawal at nagmamahal kay Allah ng higit at nagsasagawa ng mga mabubuting gawa na kanyang ipinag-uutos ay pinangako. Naririto ang mga ilog na ang tubig nito sa lasa at amoy ay hindi nagmamaliw sa kasariwaan. Mga batis ng gatas na ang lasa ay hindi kailanman nagbabago. Mga batis ng alak na ang linamnam ay isang kasiyahan sa mga uminom. At mga batis ng pulot-pukyutan na puro at dalisay. Naririto ang lahat ng uri ng bungang kahoy at pagpapatawad mula sa kanilang Panginoon. Sila kaya na maninirahan sa kaligayahan ay may halin tulad sa mga magsisipanahan sa apoy. Nabibigyan dito upang uminom ng kumukulong tubig na humihiwa ng pira-piraso sa laman ng kanilang mga bituka. At sa lipon nila ay mayroon sa kanila ang nakikinig sa iyo, O Muhammad, hanggang sa sila ay magpaalam na sa iyo. At sila ay nagsasabi sa mga tao na tumanggap ng karunungan. Ano ba gayaong sinabi niya ngayon lamang? Sila ang mga tao na ang puso ay sinarhan ni Allah at sila ay sumunod lamang sa kanilang mga sariling pagnanasa. Datapot sila na tumatanggap ng patnubay. Kanyang pinag-iibayo ang kanilang patnubay at iginawad niya sa kanila ang pagiging matimtiman at mapagtimpi sa paggawa ng kasamaan. Sila bagay naghihintay lamang, maliban na ang oras ay sumapit sa kanila ng bigla at hindi inaasahan. Datapot ang ilan sa kanyang mga tanda, mga pahiwatig at palatandaan ay dumatal na sa kanila, at kung ito ay gawad na sa kanila, kung gayon, ano ang kabutihan sa kanila ng kanilang pag-aalaala kung ito ay sumapit na sa kanila? Kaya't yung maalaman, O Muhammad, na la ilaha illallah, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba maliban kay Allah, at ikaw ay humingi ng kapatawaran sa iyong pagkakamali at gayon din sa mga pagkakasala ng mga sumasampalatayang lalaki at mga sumasampalatayang babae, at si Allah ang nakababatid ng inyong galaw at inyong pinagpapahingahan o pinananahanan. Sila na sumasampalataya ay nagsasabi, bakit kaya hindi pinanaog sa amin ang isang sura o kabanata ng Quran? Datapwat kung ang isang sura na may tampok na kahulugan na nagpapaliwanag at nag-uutos ng mga bagay-bagay ay pinanaog. At ang pakikipaglaban o jihad, ang makadiyos na pakikidigma ay nababanggit dito, alalaang baga, ipinag-uutos, iyong mapagmamalas ang mga tao na sa kanilang puso ay may karamdaman ng pagkukunwari na tumitingin sa iyo na katulad ng isang sulyap ng isang nangangapos ang hininga dahilan sa napipintong kamatayan. Ngunit higit na mainam sa kanila na mapagkunwari ang makinig kay Allah at tumalima sa Kanya. Ang pagsunod kay Allah at mabubuting gawa ay higit na mainam sa kanila, at kung ang mga bagay-bagay, ang paghahanda sa jihad, ang makadiyos ng pakikidigma ay napagpasyahan na, kung gayon, ito ay higit na makabubuti sa kanila kung sila ay tapat kay Allah. At kayo ba, kung kayo ay bigyan ng kapamahalaan, ay magsisigawa ng kabuktutan sa kalupaan at inyong puputulin ang gapos ng pagkakaibigan at pagkakamag-anak? Sila nga ang mga tao na isinumpa ni Allah, kaya't kanyang ginawa sila na bingi at nadirimlan ang paningin. Hindi baga sila nagmumuni-muni sa nilalaman ng Quran o may sagkaba ang kanilang puso upang magkaunawa? Katotohanan sila na nagsitalikod sa pananampalataya bilang mga hindi sumasampalataya, kahimat ang patnubay ay maliwanag na ipinamalas sa kanila. Si Satanas ang umakit sa kanila at nagpalawig ng maling pag-asa para sa kanila. Ito'y sa dahilang sila ay nagsasabi sa mga namumuhi sa mga ipinahayag ni Allah, kami ay susunod sa inyo sa bahagi ng ganitong bagay-bagay. Datapwat talastas ni Allah ang pinakatago sa kanilang lihim. Datapwat paano ang pangyayari kung ang mga anghel ay kukuha na ng kanilang kaluluwa sa sandali ng kanilang kamatayan na humahampas sa kanilang mukha at kanilang likuran, sapagkat sila ay sumunod sa mga bagay na nagbibigay poot kay Allah at kanilang kinasuklaman ang nagbibigay lugod at kasiyahan kay Allah. Kaya't kanyang ginawa ang kanilang mga gawa ay walang saysay. O sila kayang mga tao na sa kanilang puso ay may sakit ng pagkukunwari, ay nag-aakala na si Allah
ay hindi kailanman maglalantad ng kanilang damdamin ng pagkamuhi. Kung aming ininais lamang, magagawa naming maipakita sila sa inyo. Sa gayon, sila ay iyong mapag-aalaman. Sa pamagitan ng kanilang mga tanda o marka, datapwat katotohanan sila ay makikilala mo o Muhammad sa taginting ng kanilang pananalita, at si Allah ang nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. At katiyakang kayo ay susubukan namin hanggang sa aming masubok kung sino sa inyo ang nagsisikap ng lubusan tungo sa kapakanan ni Allah at may pagtitiyaga at pagtitiis. At aming susubukan ang inyong ipinahahayag, alalaong baga, kung sino ang sinungaling at sino ang nagsasabi ng katotohanan. Katotohanan sila na hindi sumasampalataya, na humahadlang sa mga tao tungo sa landas ni Allah sa Islam. At tumututol sa sugo na si Muhammad, kahimat ang patnubay ay malinaw na ipinamala sa kanila. Sila ay hindi makapagbibigay ng kahit na anumang maliit na kasahulan o pasakit kay Allah, bagkus ay kanyang gagawin ang kanilang mga gawa na mawala ng kabuluhan. O kayong nagsisisampalataya, sundin ninyo si Allah at sundin ang sugo na si Muhammad, at huwag ninyong pawalang saysay ang inyong mga gawa. Katotohanan sila na hindi sumasampalataya at humahadlang sa mga tao tungo sa landas ni Allah, ang Islam, at namatay sa kalagayan ng kawalang pananalig. Si Allah hindi magpapatawad sa kanila. Kaya't huwag kayong mapagal at manglumo sa inyong puso at humibig ng kapayapaan sa mga kaaway ng Islam habang kayo ang nakakaangat. Si Allah ang inyong kasama o kakampi o katangkilik, at hindi kailanman niya hahayaan na mawalang katuturan ang inyong mabubuting gawa. Katotohanan, ang buhay sa mundong ito ay sa lamang paglalaro at pagsasaya. Datapwat kung kayo ay mananampalataya sa kaisahan ni Allah at may pangangamba at lumalayo sa kasamaan, ipagkakaloob niya sa inyo ang inyong kabayaran o gantimpala, at hindi niya hihilingin na isuko ninyo ang inyong kayamanan. Kung siya ay humiling sa inyo ng mga ito at pilitin kayo, kayo ay magtatangka na bimbinin ito at kanyang ilalantad ang inyong pagkamuhi, alalaong baga ang pag-ayaw. Pagmasdan, kayo ang mga inanyayahan na gumugol ng inyong yaman tungo sa landas ni Allah, datapwat sa lipon ninyo ay may mga sakim, at kung sinuman ang maging sakim, siya ay gumawa ng kapahamakan laban sa kanyang sarili. Datapwat si Allah ay masagana, hindi nangangailangan ng anuman, at kayong sangkatauhan ay mahirap at nangangailangan ng lahat. At kung kayo ay tumalikod sa Islam at sa pagtalima sa landas ni Allah, kanyang ipagpapalit kayo sa ibang mga tao, at sila ay hindi ninyo magiging katulad. Surat Al-Fath. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Katotohanang ikaw, O Muhammad, ay pinagkalooban namin ng lantad na tagumpay, upang si Allah ay magpatawad sa inyong mga pagkakamali ng mga panahong nagdaan, at gayon din sa panahong darating, at upang ganapin niya ang kanyang paglingap sa iyo, at ikaw ay patnubayan niya sa matuwid na landas, at upang si Allah ay tumulong sa iyo ng isang lubusang pagtulong. Siya, si Allah, ang naghahatid ng katahimikan at kapanatagan sa puso ng mga sumasampalataya upang mapag-ibayo nila ang kanilang pananalig, nakaalinsabay ng kanilang pananalig sa ngayon, at si Allah ang nag-aangkin ng mga hukbo, mga anghel, tao, jin at iba pa sa kalangitan at kalupaan. At si Allah ang may ganap na kaalaman, ang puspos ng karunungan, upang kanyang tanggapin ang mga sumasampalatayang lalaki at mga sumasampalatayang babae sa halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, ang paraiso, upang manahan dito sa kasiyahan magpakailanman, at kanyang pawiin sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ito sa paningin ni Allah ay isang sukdol ng tagumpay. At upang kanyang maparusahan ang munafiqun, mga mapagkunwari, mga lalaki at babae, at gayon din ang musyrikun, mga mapagsamba sa maraming Diyos-Diyosan at nag-aakibat ng katambal sa pagsamba kay Allah, mga lalaki at babae, at nag-iisip ng masamang saloobin kay Allah. Sa kanila ay may isang kaaba-abang kaparusahan. Ang puot ni Allah ay nasa kanila, at kanyang isinumpa sila, at kanyang inihanda ang impyerno para sa kanila.
at tunay namang pagkasama-sama ang gayong hantungan. Kay Allah ang pag-aangkin ng lahat ng mga hukbo, mga anghel, tao, jin at iba pa sa kalangitan at kalupaan. At si Allah ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Katotohanang ikaw, O Muhammad, ay isinugo namin bilang isang saksi at tagapaghatid ng magandang balita at isang tagapagbabala upang kayo o sangkatauhan ay manampalataya kay Allah at manalig sa kanyang sugo, at kayo ay tumulong at magparangal sa kanya, kay Muhammad, at upang inyong ipagbunyi ang mga pagluwalhati sa kanya, si Allah, sa umaga at hapon. Katotohanan sila na nagbibigay ng kanilang pangako ng katapatan sa iyo, O Muhammad. Sila ay nagbibigay ng pangako ng katapatan. Sa katotohanan kay Allah, ang kamay ni Allah ay nasa ibabaw ng kanilang mga kamay. Kaya't kung sino man ang lumabag sa kanyang katapatan, sa pagpanig at pagtangkilik, ay gumawa nito tungo sa kasahulan ng kanyang sarili. At kung sino man ang tumupad ng kanyang ipinangako kay Allah, si Allah ay dagli ang maggagawad sa kanya ng malaking gantimpala. Sila ng mga Biduin, Arabong nananahan sa disyerto na nagpaiwan, ay magsasabi sa iyo, kami ay naging abala sa pamamahala ng aming mga ari-arian at sa aming pamilya. Maaari bang hingin mo ang kapatawaran tungo sa amin? Sila ay nagsisipagbadya sa kanilang dila, ngunit wala naman sa kanilang puso ipagsaysay. Sino kaya baga ang may ganap na kapangyarihan, ang makakahadlang sa inyong kapakanan sa harap ni Allah, kung kanyang naisin na bigyan kayo ng kasahulan o pagkalooban kayo ng kapakinabangan, datapot si Allah ang lagi ng lubos na nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. Datapot na pag-aakala ninyo na ang sugo at ang mga sumasampalataya ay kailanman hindi makababalik sa kanilang mga pamilya, at ito ay naghahatid ng kasiyahan sa inyong puso, at kayo ay nag-isip ng masamang pagpapalagay, sapagkat kayo ay mga walang halagang tao na tutungo sa pagkawasak. At kung sino man ang hindi nananampalataya kay Allah at nananalig sa kanyang sugo na si Muhammad, inihanda na namin sa mga nagtatakwil kay Allah ang naglalagablab na apoy. Kay Allah lamang ang paghahawak ng kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan. Siya ang nagpapatawad sa sinumang kanyang maibigan at nagpaparusa sa sinumang kanyang maibigan, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Sila na nagpaiwan ay magsasabi, kung kayo ay humayo na upang sinupin ang mga labi ng digmaan, kami ay payagan ninyo na sumunod sa inyo. Nais nila na baguhin ang salita ni Allah. Ipagbadya, kayo ay hindi susunod sa amin. Ito ay winikanan ni Allah noon paman. At sila ay magsasabi, hindi, kayo ay nangingimbulo sa amin, datapot kakarampot lamang ang kanilang nauunawaan sa gayong bagay. Ipagbadya, O Muhammad, sa mga Biduin, mga Arabong nananahan sa disyerto na nagpaiwan, kayo ay patatawag upang makipaglaban sa mga tao na ibinigay sa makabuluhang labanan, kaya't kayo ay makikipaglaban sa kanila o sila ay susuko. Ngayon, kung kayo ay magpapakita ng pagtalima, si Allah ay magkakaloob sa inyo ng makatarungang gantimpala. Datapot kung kayo ay magsisitalikod na kagaya ng ginawa ninyong pagtalikod noong una, ay kanyang parurusahan kayo ng kasakit-sakit na kaparusahan. Dito ay hindi susumbatan o walang kasalanan ang bulag, gayon din naman ang lumpo o kaya ang may sakit kung sila hindi nakasama sa labanan. At sinuman ang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad, si Allah ay tatanggap sa kanya sa halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, ang paraiso. At kung sinuman ang tumatalikod, si Allah ay magpaparusa sa kanya ng kasakit-sakit na kaparusahan. Katotohanang si Allah ay nalulugod sa mga sumasampalataya nang sila ay nagbigay ng pangako o panunumpa ng katapatan sa iyo, O Muhammad, sa ilalim ng punong kahoy. Batid niya ang nasa kanilang puso, at siya ang nagpapanaog ng katahimikan at kapanatagan sa kanila, at kanyang ginantimpalaan sila ng abot kamay na tagumpay. Bukod pa rito, maraming kapakinabangan mula sa mga labi ng digmaan ang kanilang matatamasa, at si Allah ay sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Si Allah ay nangako sa inyo ng maraming kapakinabangan mula sa mga labi ng digmaan na inyong matatamasa, at ang mga ito ay daglian niyang ibinigay sa iyo, at pinigilan niya ang kamay ng mga tao na malapit sa inyo,
upang ito ay maging isang tanda sa mga sumasampalataya at upang kayo ay kanyang magabayan sa isang tuwid na landas. At ang iba pang kapakinabangan, mga tagumpay at mga labi ng digmaan na kanyang ipinangangako sa inyo na hindi abot ng inyong lakas at kapangyarihan na inihanda o itinakda noon pa ni Allah. At si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At kung ang mga hindi sumasampalataya ay makipaglaban sa inyo, katotohanan sila ay magsisitalikod. Sa gayon, sila hindi makatatagpo ng anumang wali o tagapangalaga, tagapagtanggol, gayon din ng tulong. Gayon ang naging landas o pamamaraang itinalaga ni Allah sa kanila na pumanaw na noong panguna at walang pagbabago kayong makikita sa naging landas o pamamaraang itinalaga ni Allah. At siya ang pumigil ng kanilang kamay sa inyo. Gayon din naman ng inyong kamay sa kanila doon sa nasasakupan ng Makkah pagkaraang igawad niya sa inyo ang tagumpay laban sa kanila. At si Allah ang lagi ng lubos na nakamamasid ng lahat ng inyong ginagawa. Sila yaong mga hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam at humadlang sa inyo sa Masjidil Haram, bahay dalanginan sa Makkah, at gayon din naman sa inyong pangsakripisyong alay na hayop na kanilang ikinulong upang ito ay hindi makaabot sa puok na pag-aalayan ng inyong sakripisyo kung hindi lamang sana sa mga nananampalatayang lalaki at mga nananampalatayang babae na hindi ninyo nakikilala na maaari ninyong mapatay. At dahil dito, ito ay magiging sanhi upang kayo ay makagawa ng pagkakasala na hindi ninyo nababatid upang kanyang tanggapin sa kanyang habag ang sinumang kanyang maibigan. Kung sila lamang ay magkalayo, hindi magkalapit ang mga sumasampalataya at mga hindi sumasampalataya. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya sa kanilang lipon ay aming pinarusahan ng kasakit-sakit na kaparusahan. Nang ang mga hindi sumasampalataya ay naglagay sa kanilang puso ng kapalaluan at kayabangan, ang kapalaluan at kayabangan ng panahon ng kawalang muwang, si Allah ay nagpapanaog ng kanyang sakina o katahimikan at kapanatagan sa kanyang sugo at gayon din sa mga sumasampalataya at hinayaan niya na manangan sila sa salita ng kabanalan. Alalaong baga, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban kay Allah at ito ay ganap na marapat sa kanila at sila ay karapat dapat dito. At si Allah ang ganap na nakababatid ng lahat ng bagay. Katotohanang tutuparin ni Allah ang tunay na pangitain na kanyang ipinamala sa kanyang sugo. Alalaong baga si Propeta Muhammad ay nakakita sa panaginip na siya ay pumasok sa Makkah, nakasama ang kanyang mga kapanalig, na ang kanilang buhok sa ulo ay ahit at nagugupitan ng maikli. Sa tampok na katotohanan, katiyakan kayo ang magsisipasok sa Masjid al-Haram, bahay dalanginan, kung pahihintulutan ni Allah, na may panatag na kaisipan, na ahit ang kanilang buhok sa ulo, at ang ibang buhok ay pinutulan ng maikli, at walang pangangamba, sapagkat nababatid niya ang hindi ninyo nalalaman, at nagkakaloob siya maliban pa rito, ng abot kamay na tagumpay. Siya si Allah ang nagpadala ng kanyang sugo na si Muhammad ng may patnubay at ng pananampalataya ng katotohanan ang Islam. Upang kanyang magawa ito, ang Islam, na mangibabaw sa lahat ng pananampalataya at ganap na sapat si Allah bilang isang saksi. Si Muhammad ang sugo ni Allah at ang mga tao na sumama sa kanya ay matatag laban sa mga hindi sumasampalataya at sila ay mapagmahal sa isa't isa. Iyong mapagmamalas sila na yumuyukod at nagpapatira pa sa kanilang pagdalangin na naninikluhod ng kasaganaan mula kay Allah at ng kanyang mabuting pagkalugod. Sa kanilang mukha ay may mga marka, alalaong baga, ng kanilang pananampalataya mula sa mga bakas ng kanilang pangangayupapa sa pagdalangin. Ito ang nakakahalintulad nila sa Torah, mga batas, at ang nakakahalintulad nila sa Ebanghelyo ay ito, katulad nila ay buto na itinanim at bumukadkad sa pagtubo at naging matatag at sa kalaunan ay lumago at tumindig ng matuwid na nagbibigay sa mga nagtanim ng pagkamangha at kasiyahan. Dahil dito
ang mga hindi sumasampalataya ay napuspos ng pagkagalit sa kanila. Si Allah ay nangako sa kanila na mga sumasampalataya. Alalaong baga, sila na mga sumusunod sa Islam at nananalig sa kaisahan ni Allah, ang pananampalataya ni Propeta Muhammad hanggang sa araw ng muling pagkabuhay, at nagsisigawa ng kabutihan, ng pagpapatawad at ng isang malaking gantimpala. Surat Al-Hujurat. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. O kayong sumasampalataya, huwag ninyong gawin sa inyong sarili na pangunahan si Allah at ang kanyang sugo. Datapwat panghambahan ninyo si Allah. Katotohanan si Allah ang ganap na nakakarinig at ganap na nakababatid sa lahat ng bagay. O kayong sumasampalataya, huwag ninyong itaas ang inyong tinig ng higit sa tinig ng propeta. At huwag din naman mangusap sa kanya ng malakas na katulad ng inyong pag-uusap sa isa't isa. Baka ang inyong mga gawain ay mawala ng saysay habang ito ay hindi ninyo napag-aakala. Katotohanan, ang mga nagbababa ng kanilang tinig sa harapan ng sugo ni Allah, sila yaong ang puso ay nasubok na ni Allah. Sa kataimtiman at kabanalan, sa kanila ang kapatawaran at saganang gantimpala. Katotohanan, sila na tumatawag sa iyo o Muhammad sa likod ng mga silid tulugan, ang karamihan sa kanila ay kapos sa pangunawa. Kung mayroon lamang silang pagtitiyaga na maghintay, hanggang sa sila ay iyong pakiharapan, ito ay higit na mainam sa kanila, at si Allah ay pinakamapagpatawad, ang pinakamawain. O kayong sumasampalataya, kung ang isang mapaghimagsik at makasalanang tao ay dumatal sa inyo, na may hatid na anumang balita, inyong tiyakin ang katotohanan, baka kayo ay makapinsala sa inyong kapwa dahilan sa kawalan ng kaalaman, at sa bandang huli ay matigib kayo sa pagsisisi sa inyong nagawa. At inyong maalaman na sa lipon ninyo ay naroroon ang sugo ni Allah, kung kayo ay kanyang susundin sa maraming mga bagay-bagay, alalaong baga, sa inyong mga kuro-kuro at hangarin, katiyakang kayo ay malalagay sa kahirapan. Datapwat si Allah ang gumawa na mapamahal sa inyo ang pananalig. At ginawa niya ito na maging kasiyasiya sa inyong puso. At ginawa niya na inyong kamuhian ang kawalan ng pananalig, ang kabuktutan at paghihimagsik, at hindi pagsunod kay Allah at sa kanyang sugo. Sila sa katotohanan ang matuwid na napapatnubayan. Isang biyaya at gantimpala mula kay Allah, at si Allah ay tigib ng kaalaman at puspos ng karunungan. At kung ang dalawang pangkat sa lipon ng mga sumasampalataya ay humantong sa isang tunggalian, kung gayon, inyong pagkasunduin sila sa isa't isa, datapwat kung ang isa sa kanila ay lumampas sa hangganan ng pagmamalabis laban sa isa, kung gayon, inyong labanan ang nagmamalabis hanggang sa ito ay magbalik sa pagsunod sa kautusan ni Allah. Subalit kung sila ay sumunod, kung gayon, kayo ay makipagkasundo sa pagitan nila ng may katarungan at maging pantay sa katarungan. Sapagkat katotohanan si Allah ay nagmamahal sa kanila na makatarungan. Katotohanan, ang mga sumasampalataya ay wala ng iba, maliban na isang pagkakapatiran sa pananampalatayang Islam, kaya't makipagkasundo sa pagitan ng inyong natutunggaliang mga kapatid, at pangambahan ninyo si Allah upang kayo ay magkamit ng habag. O kayong sumasampalataya, huwag hayaan ang isang pangkat sa inyong kalalakihan ay mangutya sa ibang pangkat. Maaaring ang huli ay higit na mainam kaysa sa nauna. At huwag din namang hayaan na ang ilan sa inyong kababaihan ay mangutya sa ibang kababaihan. Maaaring ang huli ay higit na mainam kaysa sa nauna. At huwag ninyong siraan ang bawat isa, at gayon din, huwag ninyong tawagin ang bawat isa sa nakasasakit na mga palayaw. Tunay namang masama na inyong paringgan nang hindi pagsunod ang isang kapatid matapos na siya ay magkaroon ng pananampalataya, alalaong baga ang tawagin ang inyong Muslim na kapatid na naging isang matapat na mananampalataya ng pag-upasala. At kung sino man ang hindi magsisi, katotohanan sila ang zalimun, mga gumagawa ng kamalian, buktot, buhong at iba pa. O kayong sumasampalataya, inyong iwasan ang maraming pagdududa, katiyakang ang ilang pagdududa sa ilang katatayuan ay mga kasalanan. At huwag kayong manubok, gayon din huwag kayong magpamalas ng paninira
sa talikuran. Mayroon bang isa sa inyo ang ibig na kumain ng laman ng patay niyang kapatid? Tunay ngang kasusuklaman niyo ito, kaya't kamuhian ninyo ang panlalait sa talikuran, datapot inyong pangambahan si Allah, katotohanan si Allah, ang tanging isa na tumatanggap ng pagsisisi, ang pinakamawain. O sangkatauhan, aming nilikha kayo mula sa isang pares na lalaki at babae, at aming ginawa kayo sa maraming bansa o pamayanan, at mga tribo, upang mga kilala ninyo ang isa't isa. Katotohanan, ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ni Allah ay yaong sumasampalataya na may at-taqwa, katangian ng isang tunay na mananampalataya na may pag-aalaala at pagkatakot kay Allah, kabanalan at kabutihan. Katotohanan si Allah ay tigib ng kaalaman at lubos na nakababatid ng lahat ng bagay. Ang mga Bedouin, mga Arabong nananahan sa disyerto, ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya, ipagbadya, kayo ay hindi sumasampalataya. Bagkus ay nagsasabi lamang ng, kami ay nagsuko ng aming kalooban kay Allah sa Islam, sapagkat hindi pa pumasok ang pananampalataya sa inyong puso, datapot kung inyong susundin si Allah at ang kanyang sugo, hindi niya mamamaliitin ang inyong mga gawa at babawasan ang inyong gantimpala. Katotohanan si Allah ay malimit na nagpapatawad, ang pinakamawain. Ang mga sumasampalataya ay sila lamang na nananalig kay Allah at sa kanyang sugo at hindi nagkaroon ng anumang pag-aalilangan sa pasimula pa, bagkos ay nagpapunyagi o nakikibaka na kasama ang kanilang maaari-arian at ang kanilang buhay tungo sa kapakanan ni Allah. Sila nga ang matatapat. Ipagbadya, ipaalam ba ninyo kay Allah ang tungkol sa inyong relihiyon? Samantalang si Allah ang nakababatid ng lahat ng nasa kalangitan at sa kalupaan. Si Allah ang may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. Sila ay nagtuturing na isang kagandahang loob mula sa kanila tungo sa iyo o Muhammad na sila ay yumakap sa Islam. Iyong ipagbadya, huwag ninyong ituring ang inyong pagyakap sa Islam bilang isang kagandahang loob ninyo sa akin. Hindi. Datapot si Allah ang nagkaloob ng kagandahang loob sa inyo, nang kanyang ginabayan kayo sa pananampalatayang Islam, kung kayo ay tunay na matatapat. Katotohanan si Allah ang nakababatid ng mga nalilingid sa kalangitan at kalupaan, at si Allah ang ganap na nakamamasid ng lahat ninyong ginagawa. Surat Qaf. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Qaf. Ako, si Allah ay nanunumpa sa maluwalhating Quran. Datapot sila ay namangha nang dumatal sa kanilang lipon ang isang tagapagbabala. Kaya't ang mga hindi sumasampalataya ay nagsabi, ito ay isang kamanghamanghang bagay. Na kung kami ay mamamatay at maging abo, kami ay muling mabubuhay. Ito ay isang pagbabalik na malayong mangyari. Talastas namin kung ano ang nilalagom ng lupa o nalilibing ng mga patay na katawan. At nasa amin ang isang talaan, ang Lawhil Mahfuz. Datapot itinatuan nila ang katotohanan, ang Quran, nang ito ay dumatal sa kanila at sila ay nasa kalituhan. Malalaong baga, hindi nila makilala ang pagkakaiba ng tumpak at mali. Hindi baga sila nagmamasid sa alap-ap o langit sa kaitaasan, kung paano namin nilikha at ginayakan yaon, at doon ay walang anumang kasahulan. At ang kalupaan, aming inilatag ito at nilagyan ng kabundukan na nakatayo ng matatag. At nagpatubo kami rito ng lahat ng uri ng magagandang pananim na magkakatambal, bilang pananaw at paggunita o paalaala sa bawat alipin na nagbabalik loob kay Allah. Alalaong baga, siya na sumasampalataya kay Allah at gumagawa ng pagsunod sa Kanya at laging humihingi ng Kanyang kapatawaran. At pinamalisbis namin mula sa alapap ang ulan na puno ng biyaya, at pinasibol namin dito sa kalupaan ang mga halamanan at butil sa mga pag-ani, at matataas at mabibikas na punong palmera o datilis na may mga piling na hitik sa bunga bilang mga pagkain at ikabubuhay ng mga alipin ni Allah. At ginawaran namin ng buhay ang patay, tigang na lupa, sa ganitong paghahambing ang muling pagkabuhay ng patay.
Bago pa man sila ay tinatuanan ng pamayanan ni Noah, ng mga taga-Rash, at ng pamayanan ng Thamud, ang pamayanan ng Ad, ni Paraon, at mga kapatid ni Loto, at ng mga naninirahan sa kakahuyan, at ng pamayanan ng Tuba. Ang bawat isa sa kanila ay nagtakwil sa kanilang mga sugo, kaya't ang aking babala ay pinatupad sa kanila. Kami si Allah baga ay napagal sa aming unang paglikha, at sila ay naguguluhan at nag-aalinlangan sa bagong paglikha, alalaong baga ang muling pagkabuhay. At katotohanan kami ang lumikha sa tao, at batid namin kung ano ang ibinubulong ng kanyang kaluluwa, sapagkat higit kaming malapit sa kanya sa aming karunungan kaysa sa kanyang ugat sa liig. Pagmasdan ang dalawang nagbabantay na anghel na nakatalaga upang maalaman ang kanyang mga gawa. Mabatid at may tala ito, isa ang nakaupo sa kanan at isa sa kaliwa. Walang isa mang salita na kanyang usalin ang makakahulag po sa matamang tagapagbantay, at ang kalasingan ng kamatayan ay daratal o magiging totoo. Ito ang bagay na pinagsusumikapan mong takasan, at ang tambuli ay hihipan. Ito ang araw na ang babala ay ginawad. Alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay. Ang bawat kaluluwa ay magsisilapit na sa bawat isa ay may anghel na humihila at anghel na nagbibigay patotoo. At sa makasalanan ay pagsasaysay. Katotohanang ikaw ay hindi nakinig dito. Ngayon ay aming tinanggal ang iyong lambong at higit na matalim ang iyong paningin sa araw na ito. At ang kanyang kasamang anghel ay magsasabi, narito sa akin ang talaan na laging nakahanda. At dito ay pagbabadya sa dalawang anghel, kapwa ninyong itapon sa impyerno, ang bawat isang matigas ang ulo na walang pananalig sa kaisahan ni Allah sa kanyang mga sugo, na nagbabawal sa mga mabubuti, na nagmalabis sa hangganan ng pagsuway at nag-aalinlangan, na nagtuturing ng iba pang Diyos bilang katambal ni Allah. Siya ay kapwa ninyo mga anghel, itapon sa kasakit-sakit na kaparusahan. Ang kanyang kasama si Satanas ay magsasabi, O aming Panginoon, siya ay hindi ko itinulak na magmalabis sa pagsuway o kawalan ng pananalig, pang-api, kabugtutan, datapwat siya sa kanyang sarili ay nasa kamalian at pagkaligaw na malayo. Si Allah ay magwiwika sa kanila, huwag kayong magtalo sa aking harapan. Noon pa mang una, ako ay nagparating na sa inyo ng babala. Ang aking salita o pangako ay hindi magbabago. At ako ay hindi maggagawad ng kahit isang katiting na di katarungan sa aking mga alipin. Sa araw na ito, aming tatanungin ang impyerno, ikaw baga ay nalalagyan na ng husto? Ito ay magsasabi, mayroon pa bang ibang darating? At ang halamanan o paraiso ay tatambad ng malapit sa muttaqun, mga matutuwid at matimtimang tao na umiiwas sa lahat ng mga pinagbabawal at sumusunod sa lahat ng mga pinag-uutos ni Allah. At dito ay pagbabadya. Ito ang ipinangako sa inyo. Ito ay para sa kanila na lagi nang nagbabalik loob kay Allah sa taos na pagsisisi at nagpapanatili sa kanilang kasunduan kay Allah sa pagsunod sa Kanya, sa lahat ng Kanyang ipinag-uutos at sumasamba lamang sa Kanya, na naniniwala at nangangamba sa pinakamahabagin na si Allah, na nasa ghaib o nasa lingid o hindi nakikita at dumudulog na may puso na nagbabalik loob sa pagsisisi. Magsipasok kayo rito sa paraiso, sa kapayapaan at kapanatagan. Ito ang araw ng walang hanggang buhay. Matatamasa nila rito ang lahat nilang ninanais at mayroon pang ibang nakalaanan na sa amin. Ngunit ilan na bang mga lahi ang winasak namin ng una pa rito dahilan sa kanilang kabuktutan na higit na malakas sa kapangyarihan sa kanila at nang ang kaparusahan ay dumatal. Sila ay nagsipamayagpag sa kalupaan upang maghanap ng kanlungan. Makakatagpo ba sila ng anumang pook ng kanlungan upang iligtas ang kanilang sarili sa pagkawasak? Katotohanang naririto ang isang tiyak na paalaala sa sinuman na may puso at pangunawa o siya na dumirinig at isang saksi. Katotohanang nilikha namin ang kalangitan at kalupaan
at lahat ng nasa pagitan nito sa 6 na araw, at walang anumang pagkapagal ang nakapanaig sa amin. Kaya't inyong pagtiisan, O Muhammad, ang lahat nilang sinasabi, at ipagbunyi mo ang mga pagpupuri sa iyong Panginoon, bago dumatal ang pagbubukang liwayway, at bago kumagat ang dilim, alalaong baga, ang pang-umaga, pangtanghali, at panghapong panalangin, o Fajr, Dhuhr at Ashr. At gayon din sa mga bahagi ng gabi, ipagbunyi ang kanyang mga papuri, alalaong baga, ang pangtakip silim at panggabing panalangin, ang Maghrib at Isha. At gayon din naman, pagkatapos ng pagpapatirapa sa pananalangin, katulad halimbawa ng pagdalit ng 100 bisis ng Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. At pakinggan sa araw na yaon, kung ang tagatawag ay tumatawag na sa isang pook na lubhang malapit. Sa araw na sila ay makakarinig ng malakas na pagsambulat na walang pagsala at sa katotohanan, alalaong baga, ang paglabas ng mga tao sa kanilang libingan, ito ang araw ng muling pagkabuhay, katotohanan kami. Ang naggagawad ng buhay at nagkakaloob ng kamatayan, at sa amin ang huling pagbabalik. Sa araw na ang kalupaan ay malalansag sa pagkabiyak na hinahayaan sila na nagmamadali sa paglabas, ito ang takdang pagtitipon na lubhang magaan sa amin. Labis naming nababatid ang kanilang sinasabi, at ikaw, O Muhammad, ay hindi siyang makapagpapasunod ng sapilitan sa kanila upang manampalataya, datapot magpaalaala ka sa pamamagitan ng Quran sa sinumang nangangamba sa aking banta. Surat Al-Dhariyat. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa hangin na nagkakalat ng alikabok at sa mga ulap na nag-aangat at nagdadala ng mabigat na timbang ng tubig at sa mga barko na umuusad ng madali at banayad at sa mga anghel na namamahagi ng mga ikabubuhay, ulan at ibang mga biyaya sa pag-utos ni Allah, katotohanan, ang ipinangako sa inyo, alalaang baga, ang muling pagkabuhay at ang pagtanggap ng gantimpala o kaparusahan sa mabuti o masamang gawa at katiyakang tunay. At walang pagsala, ang kabayaran o kahatulan sa katarungan ay katotohanang magaganap. Ako si Allah ay nanunumpa sa langit na may maraming landas. Katotohanan kayo ay may magkakaibang pananaw tungkol kay Muhammad at sa Quran. Siya na nalinlang ng palayo rito. Alalaang baga, kay Muhammad at sa Quran ay siya ay nadaya. Sumpain ang mga mapaggawa ng kabulaanan, sila na nasa ilalim ng lambong, ng kawalan ng pakikinig at pagsunod na nagwawalang bahala sa kahalagahan ng kabilang buhay. Sila ay nagtatanong, kailan nga ba ang araw ng kabayaran o paghuhukom sa katarungan? Ito ang araw na sila ay susugba at susubukan sa apoy. Lasapin ninyo ang inyong pagsubok o kaparusahan. Ito ang inyong minamadali. Katotohanan, ang matutuwid sa kabutihan ay mapapagitna sa mga halamanan at mga batis sa paraiso. Na nagtatamasa ng kasiyahan sa mga bagay na iginawad sa kanilang Panginoon. Na nagtatamasa ng kasiyahan sa mga bagay na iginawad ng kanilang Panginoon. Katotohanan nung panguna rito, sila ay naging muhsinun, mga mapaggawa ng kabutihan at katuwiran. Sila ay nahirati ng matulog ng maigsi lamang sa oras ng gabi, na naniniklohod sa kanilang Panginoon si Allah at nananalangin na may pangangamba at pag-asa. At sa mga oras ng bukang liwayway, sila ay nagsisipanalangin ng kapatawaran kay Allah. At sa kanilang kayamanan ay mayroon dapat na ibahagi sa mga pulubi at sa mga naghihikahos. At sa kalupaan ay naririto ang mga tanda sa mga may pananalig na may katiyakan at gayon din sa inyong sarili, hindi baga ninyo nakikita. At sa kalangitan ay naroon ang inyong biyaya na sa inyo ay pinangako. Kaya't ako, si Allah ay nanunumpa sa Panginoon ng kalangitan at kalupaan na ito ang katotohanan, alalaong baga, ang ipinangako sa iyo. Talagang ito ay tunay na inyong masasabi.
Nakarating na ba sa inyo ang kasaysayan ng marangal na panauhin ni Abraham? Ang 3 anghel, si Gabriel at 2 iba pa. Nang sila, na mga anghel, ay magsipagtambad sa kanyang harapan at nagsasabi, "Kapayapaan!" At nagsabi, "Kayo ay mga tao na hindi ko kakilala." At siya ay maliksing bumaling sa kanyang kasambahay at siya ay naglabas ng isang litsong baka. Ang karamihan ng ari-arian ni Abraham ay mga baka. At inilatag o inihain niya ito sa kanilang harapan at nagsabi, "Hindi ba kayo kakain?" At nang sila ay hindi kumain, siya ay nakadama ng pagkatakot sa kanila. Sila ay nagbadya, "Huwag kang matakot." At sila ay nagbigay sa kanya ng masayang balita ng pagdatal ng isang anak na lalaki, si Ishak, na may karunungan tungkol kay Allah at sa kanyang kaisahan. Datapot ang kanyang asawa ay lumapit sa kanila na nag-iingay, na tumatampal sa kanyang mukha at nagsabi, "Ako ay isang baog at matandang babae. Alalaong baga, paano siya magkakaanak gayong siya ay humigit kumulang na sa 99 na taon?" Sila na mga anghel ay nagturing, "Sa ganitong kapamahalaan, ang winika ng inyong Panginoon, katotohanang siya ay tigib ng karunungan, ang puspos ng kaalaman."